This is a work of fiction and is AI narrated for storytelling purposes. Names, characters, places, and events are products of the author's imagination. Any resemblance to actual persons, living or dead, or real events is purely coincidental. Alien's point of view. Pagkabukas ng pinto ng kotse. Una kong naamoy ang amoy ng lupa at damo. At ang malamig na hangin ng gabi. Medyo madilim na. Pero sapat ang liwanag ng mga poste para makita ko ang malawak na espasyo ng Camp Vallesta. Tahimik, disiplinado, at may kakaibang higpit sa paligid. Parang mismong lupa dito ay sanay sa utos. Salamat kuya. Pasasalamat ko sa naghatid sa akin dito. Bitbit ko ang backpack sa isang balikat at hinihila ang maleta sa kabilang kamay. Pinakiramdaman ko ang paligid habang dahan-dahan akong naglalakad papasok sa gate. Doon ko nakita ang grupo ng mga sundalo sa kaliwang bahagi nag-insayo kahit gabi na. Sunod-sunod ang sigaw ng 1, 2, 3. Habang sabay-sabay silang nagpupush up sa ilalim ng malakas na ilaw mula sa floodlight. Pawisan. Seryoso. Disiplinado. Parang mga makina. Napahinto ako. Di ko napigilan titigan sila. Ang lakas ng aura nila. At sa gitna ng lahat ng iyon, biglang may pumasok sa isipan ko. Nasaan kaya si Callum sa mga to? Tanong ko sa isipan. Napatingin ako sa bawat mukha. Iniisip kung sino sa kanila ang anak ng general. Yung sinasabing matigas ang ulo. Suwail. At walang pakialam sa mga nakapaligid sa kanya. Pero grabe ang gagwapo nila. May mga mapuputi. Matatangkad sa kamaskulado ang katawan. May isa akong natitigan na kangisi siya habang nagpupush up. Parang hindi apektado. Pero agad ko ring iniwas ang tingin. Manahimik ka Elian, trabaho ang pakay mo dito, hindi lalaking. Bulong ko sa sarili ko. Bago pa ako tuluyang malunod sa sariling isip. Biglang may boses sa gilid. Therapist Ramos, right? Tanong sa likod ko. Paglingon ko. May isang matikas na babaeng nakauniporme. Nasa late 40s. Pero mukhang mas bata dahil sa tindig niya. Maayos ang pagkakaayos ng buhok niya sa ilalim ng beret. At may namiplate sa dibdib na merong nakasulat na Miss De Vera. Senior Therapist. Opo ma'am, ako po si Ramos. Agad kong sagot. Ikaw ba yung tinutukoy ni General Montgomery? Tanong niya ulit. Yes po. Sagot ko agad. Nice to hear that, I'm Miss De Vera. Senior Therapist dito sa Camp Vallesta. Sumama ka muna sa akin. Dadaan ka muna sa orientation bago ka pumasok sa kwarto mo. Wika niya sabay ngiti. Sige po, wika ko. Agad ko siyang sinundan habang hinihila ang maleta. Tahimik kaming naglakad papunta sa isang opisina sa likod ng main barracks. Maliit lang ang building. Pero malinis at maaliwalas. Pinaupo niya ako sa isang mesa habang inayos niya ang ilang papel. Pero ang ganda pala ng Camp Vallesta. Parang pribadong lugar siya. Maraming bantay at mga kagamitan. Kumusta ang biyahe? Tanong niya habang inaabot sa akin ang ilang files. Okay naman po. Sagot ko habang kinukuha ang mga papel. Nandoon ang schedule, code of conduct, at ilang confidential profiles ng mga kadete. Tumigil siya saglit at tumingin sa akin. Elian, bago kita hayaan na simulan ang trabaho mo, may kailangan lang akong sabihin. Alam kong alam mo na kung sino ang magiging main subject mo dito. Sabi ni Miss De Vera. Si Callum po. Sabi ko. You're right. Sabi niya. Anak ng general na hindi disiplinado. Di ko alam kung anong ugat ba't siya tinapon dito. He is one of our problem. Mainitin ang ulo. Maikli ang pasensya at palaging sangkot sa gulo. Kahit siya ay nandito sa Camp Vallesta tila walang kinakatakutan. Maliban sa mga sergeants dito pero sa mga kasamahan niya sa pag-insayo wala siyang sinasanto. At isa siya sa pinakakomplikadong kaso na humawak namin dito sa kampoy. Kwento ni Miss De Vera. Napakunot ang noo ko. Ganun po ba kalala? Tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Kinuha niya ang mug ng kape sa mesa at uminom muna bago nagsalita.
Hindi siya baliw. Hindi rin siya masamang tao. Pero maraming pader sa paligid niya. At lahat ng therapist na dumaan, sumusuko sa loob ng 1 linggo. Matalino siya. Mapaglaro. At higit sa lahat hindi siya takot magsalita ng kahit anong gusto niya. Sagot ni Miss De Vera. Tahimik lang akong nakikinig habang dahan-dahang tumitibok ang kaba sa dibdib ko. Hindi kita tinatakot, Elian. Pero gusto lang kitang ihanda. Dahil simula bukas, hindi lang trabaho ang haharapin mo kundi ego, trauma, at isang taong ayaw tulungan ang sarili niya. Sabi ni Miss De Vera. Alam ko pong hindi madali. Pero susubukan ko. Hindi ako nandito para lang sumuko. Sabi ko na may paninindigan. Yan ang gusto kong marinig. Halika, ihahatid na kita sa kwarto mo. Nandoon na siya. Sabi niya. Nandun na po si Callum. Tanong ko. Yes, nandun na siya. And, according to General Montgomery, magkakwarto kayo. Magkasama. Sagot niya sa akin. Para akong nabingi saglit. 1 kwarto. Kasama ko siya sa 1 kwarto. Po. Tanong ko sa kanya. Roommate mo si Cadet Callum. Direct instruction ng General. Doon ka matutulog. Doon ka magpapahinga. Doon mo rin siya babantayan. Kung hindi mo siya makilala sa sessions. Baka sa ganitong paraan, mabasag mo yung pader niya. Sabi ni Miss De Vera. Okay po. Kinakabahan kong sabi. Di naman sa akin sinabi agad ng general na ka-roommate ko yung anak niya. Kunin mo na maleta mo, ihahatid kita dun. Sabi niya. Dahan-dahan akong tumayo. Tulala sa kakaisip. Nagsimula nang mag-spin ang utak ko. 1 kwarto. 1 kama lang ba? O 2? Share ba kami sa banyo? Anong klaseng behavior meron siya paggabi? May ugali ba siyang maglakad habang tulog? O sumisigaw? O naninipa? Di pa nga ako nagsisimula, pagod na agad utak ko sa kanya. Di ko na alam gagawin ko. Kaya hinila ko na ulit maleta ko at sumunod ako sa kanya. Hanggang sa nakarating kami sa 2nd floor ng building. Huminto kami sa pintuang may label na room 7 by. Tahimik ang paligid. Ilang ilaw lang ang bukas. At ramdam ko ang bigat ng gabing ito. Sa isip ko, ito na ang simula ng pagsasama namin ni Callum sa 1 kwarto. Ngunit may isang bagay na agad kong napansin. Sarado ang pinto. Wala pa siya. Tanong ni Miss De Vera. Tahimik ang paligid maliban sa mga yabag ng ilang kadeteng dumaraan. Bitbit ang mop. Tabo. At ilang timba ng tubig. Excuse me. Sabi ni Miss De Vera sa dumaang mga kadete. Alam niyo ba kung nasaan si Cadet Callum Montgomery? Tanong ni Miss De Vera. Tumigil ang mga kadete. Tumingin sa isa't isa. Parang nag-aalangan sumagot. Ma'am ni. Sabi ng isa, halatang pagod na at may putik sa uniforme. Nasa office pa po ni Sergeant Reyes, pinaglilinis pa sila. Sabi ng isang kadete. Pinaglilinis saan? Tanong ni Miss De Vera na nakakunot noon na. Sa opisina po, saka ngayon sa kanal siya naglilinis, Ma'am D. Sagot ng isa pang kadete. Napangiwi ako. Kanal? Bakit, anong ginawa niya? Tanong ni Miss De Vera. Nagkatinginan ulit ang mga kadete bago sumagot ang isa. May nakaalitan po siyang isa sa batch, nagkasagutan sa training. Nauwi sa suntukan. Si Callum po unang sumuntok kaya 2 sila pinarusahan. Sagot ng isang kadete. Huminga ng malalim si Miss De Vera at napailing. Araw-araw talaga walang bago. Parang wala siyang kapaguran sa gulo. Sabi ni Miss De Vera. Agad namang umalis ang 3 kadete at naiwan kaming 2 ni Miss De Vera. Ayan ang alaga mo, Elian. Walang takot. Walang preno. At siguro, walang pakialam kung mapalipat-lipat siya ng therapist. Para sa kanya laro lang tong lahat na ginagawa ng ama niya. Hay nako talaga. O siya, dito ka na lang muna matulog sa room 7C. Bukas ng umaga puntahan mo ko sa office. Same office pa rin. Nandun yung uniforme mo. Here's the key. Sabi ni Miss De Vera sabay abot ng susi. Miss De Vera.
Pwede po ba akong humiwalay na lang kay Callum? Like dito na lang ako sa room 7C. Para lang may konting boundary sa trabaho at personal space. Saka magkatabi lang naman po kami ng kwarto. Sabi ko, naiintindihan ko yung concern mo, iho. Pero kailangan nating sundin ang kagustuhan ng general at di natin kayang baguhin iyon. Kaya kung may problema man sa inyo ni Callum, bukas ang pinto ng office ko at pwede kang magsabi sa akin. Ngiti niya sa akin. Okay po. Ngiti ko din sa kanya. Sige na, magpahinga ka na. Kung kailangan mo ng pagkain, may pagkain sa loob ng kwarto. Bukas magsisimula ang trabaho mo 8:00 ng umaga. Sabi ni Ms. De Vera. Mauna na ako, dagdag niya. Ngumiti ako at bumaba na siya at naiwan akong nakatayo sa labas ng kwarto ni Callum. Sana bukas good mood ka, Callum. Mahina kong sabi. Tuluyan kong binuksan ang pansamantalang kwarto. Inilagay ko sa gilid yung maleta at inilapag sa maliit na mesa yung backpack ko. Napahiga ako sa kama at napabuntong hininga. Tama ba tong desisyon ko? Ba't nakakatakot pala si Callum? Pero di ko hahayaang kainin ako ng galit niya. Hanggat kaya kong sumagot. Sasagot ako sa kanya. Fast forward. Umaga na. Sariwa pa ang hangin sa kampo. Pero kabado na agad ako. Nasa loob ako ng opisina ni Miss De Vera, nakaharap sa salamin habang inaayos ang uniform ko. Puting polo na may logo ng Physical Therapy Unit sa dibdib. Ready ka na? Tanong ni Miss De Vera. Bago pa ako sumagot. Kumatok ang isang lalaking naka-uniform sa pinto. At pumasok ng may pagmamadali. Tumigil siya at nagbigay galang. Sir Elian, kailangan ka ni Cadet Callum. Injured ang balikat at di makapag-insayo ng maayos. Sabi ng lalaking naka-uniforme. Salamat, Sergeant. Papunta na siya maya-maya. Pakisabi na lang kay Callum. Sabi ni Miss De Vera. Nagkatinginan kami ni Miss De Vera at agad namang lumabas yung lalaking naka-uniforme. Time to prove yourself, Elian. Sabi ni Miss De Vera. Opo. Ngiti ko. Narinig mo na siguro ang tungkol sa kanya. Sabi ni Miss De Vera. Habang inaabot sa akin ang folder na may nakalagay na Callum Montgomery. Pangsyam? Gulat kong tanong kay Miss De Vera. Tama ka, iho. Pangsyam ka ng physical therapist ni Callum. 8 ang nauna, lahat sila umalis. Yung isa sinuntok. Yung 2 sinigawan. At yung iba pinahiya sa marami kaya napaalis sila dahil sa kahihiyan. Sabi ni Miss De Vera. Napakagatlabi ako habang binabasa ko ang papel ni Callum. Kung natatakot ka, Elian, mas okay siguro kung maaga kang atras. Sabi ni Miss De Vera. Pero imbis na kabahan at umatras. Tumayo ako. Mahigpit ang hawak ko sa folder at huminga ng malalim. Hindi. Kaya ko to. Hindi ko siya atrasan. Sabi ko kay Miss De Vera. Hindi ko kilala si Callum. Wala akong ideya sa galawan niya. O ano tingin niya sa mundo. Pero isang bagay lang ang malinaw. Hindi ako tulad ng 8 na nauna sa akin. Kaya wala akong sinayang na oras, agad akong nagpaalam kay Miss De Vera. At lumabas na sa office niya habang hawak-hawak ko yung mga kailangan ni Callum. Tuloy-tuloy lang ako sa paglalakad hanggang sa may nakita akong pinto at may nakasulat itong Therapy Room. Agad akong kinabahan dahil baka bad mood kasi nga masakit yung balikat. Baka mamaya sigawan niya ako o baka ipahiya. Pero syempre di ako magpapatalo sa kanya. Kung kayang lumaban, lalaban. Pumasok ako sa therapy room. Napa-sign of the cross dahil sa kaba. Tama ba tong gagawin ko? Baka mamaya ako masuntok dahil sa kadaldalan ko. Pero sana good mood siya ngayon. Inayos ko yung upuan at inilagay muna sa mesa yung folder na dala ko. Hanggang sa may lalaking pumasok at naka-black shirt. May benda sa balikat. Tingin pa lang niya mabigat na sa pakiramdam. Pero in fairness, ang gwapo niya. Tama nga ako, malaki katawan niya. Parang isang suntok niya lang ata ako. Tumigil siya sa may pintuan, parang sinusukat ang buong pagkatao ko. At dun ko siya nakilala dahil nakasulat ang Montgomery sa may chest niya. Good morning, I am Elian Jade Ramos. Ang bago mong physical therapist. Nauutal kong sabi. Grabe ang gwapo niya. Makapal yung kilay. Matangkad.
Makinis yung balat. At maputi. Pero hindi ako magpapalinlang sa mukhang yan. Alam kong may tinatago yung pagkatao niya. Lumapit naman siya sa akin na parang leon na tinatantiya ang biktima. Umupo siya at nagkrus ng braso. Mga ilang araw ka aabot? Agarang tanong niya. Hanggat kaya mong huminga, kaya kong tumagal. Sagot ko agad sa kanya. Bigla naman siyang napatahimik sa sagot ko. Pero deep inside natatakot ako. Matapang ka. Sabi niya may halong ngisi dahilan para kabahan ako. Hindi ako matapang. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Sabi ko sa kanya. Tahimik siya habang pinaprepare ko yung stretch band. Ramdam kong pinagmamasdan niya ako. Hindi lang basta tingin. Yung tipong may pagsusuri. Basta tandaan mo Ramos. Walang akong balak makipagkaibigan. Sabi niya sa akin. Ba't naman ako makikipagkaibigan? Di naman yan part ng therapy plan. Sagot ko sa kanya. Lumapit ako sa kanya at di ko siya tinitingnan dahil may kailangan lang akong i-check. Pwede mo bang itaas braso mo ng dahan-dahan? I-check ko yung mobility. Sabi ko. Pinaikot niya ang balikat niya. Mabagal. Pero halatang may kirot at nakita kong napangiwi siya ng kaunti. Masakit? Tanong ko sa kanya. Obvious ba? Sagot niya sa akin. Ipinikit ko mga mata ko ng sandali. Huminga ng malalim. Hindi sa inis. Kundi baka di ko mapigilan sarili ko. At kung ano pa masabi ko sa kanya. Kalum kung magpapatuloy kang bastos hindi ako magpapakamartir para lang pagtiyagaan niyang kabastusan mo. Sabi ko sa kanya. Napatingin naman siya sa akin sabay ngiti ng panghahamon. Ganto talaga ako. Kung di mo kaya trabaho mo. Bukas at maluwag ang pinto. Ngiti niya na may halong panghahamon. At kung gusto mong gumaling ikaw ang dapat matutong makisama. Sabi ko. Hindi ako umurong sa tingin niya. Hinawakan ko braso niya at dahan-dahang inangat. Professional pero firm. Huwag mo akong hawakan na parang tinuturuan mo ko. Sabi niya. Hindi ako nagtuturo. Ginagamot kita. Sagot ko sa kanya. Di naman siya sumagot. At sinunod lang utos ko sa kanya. Dahan-dahan ding inaayos tong braso niya. You don't really give up, do you? Tanong niya sa akin. Napahinto ako sa ginagawa ko at napatingin sa kanya. 8 na ang nauna sa akin. Baka ikaw problema. Hindi sila. Sabi ko sa kanya may halong taray. Isang iglap lang natigilan siya. Natamaan sa sinabi ko at kita kong nasaktan siya. Tumayo naman siya at itinukod yung isang kamay sa mesa. Dahilan para makorner ako. Iniwas ko mukha ko dahil malapit na sa mukha niya. Di mo ko kilala Elian. Hinay-hinay sa mga pananalita mo. Kaya kitang ipahiya sa maraming tao. Sabi niya halatang may pagbabanta. Ramdam na ramdam ko yung mainit niyang hininga sa pisngi ko. Pero dahil sa sinabi niya ay napatingin ulit ako sa kanya. Di ko inaasahang magkalapit na mukha naming dalawa. Hindi pa. Pero kung hindi mo pagbibigyan ang sarili mong matulungan. At kung ayaw mong mapagsabihan. Walang kahit sinong makakakilala sa'yo ng totoo. Sabi ko sa kanya. Tahimik ang room at ganun pa rin ang posisyon namin. Di ako gumagalaw dahil sigurado akong magkakalapat ang labi namin. Akala mo ang galing-galing mo na? Tanong niya sa akin. Hindi ko kailangang maging magaling, ginagawa ko lang trabaho ko. Sagot ko sa kanya. Napansin kong mas lumapit pa siya sa akin dahilan para kabahan ako. At sa di ko inaasahan. Bumaba ang tingin niya sa labi ko. Titig na para bang may gustong gawin. At anong akala mo sa sarili mo, Elian? Nakaya mo ko? Tanong niya sabay ngiti at may halong panghahamon. Hindi ko kailangang kayanin ka, Kalum. Pero hindi ako tatalikod. Sagot ko. Nakangisi lang siya sa harap ko na para bang nanghahamon. Gustuhin ko mang pakalmahin ang sarili ko. Kaso di ko magawa dahil ang lapit na niya sa akin. Let's see. Ngiti niya na may halong panghahamon. Tinulak ko siya dahil di na ako komportable sa pagkakatayo ko. Dahil ang lapit na ng mukha niya sa mukha ko. Wala akong balak makipaglaro, Kalum. Pero kung gusto mong subukan ang pasensya ko. Go ahead. Masanay ako sa ganyan kaysa sa iyak ng pasaway na pasyente.
Sabi ko sa kanya na walang takot na pinapakita. Napasinghap siya. Kitang-kita ko kung paanong nanikip ang panga niya. Ilang segundo siyang hindi nakasagot. Hanggang sa mapatingin siya sa akin ulit. Mas malalim. Mas mabigat. Huwag mong akalain dahil therapist ka. May karapatan kang tapakan ang pride ko. Sabi niya may halong diin. Huwag mo ring akalain dahil anak ka ng general. Pwede mong tapakan ang pagkatao ng ibang tao. Sagot ko agad. Di naman siya nakaimik at kita ko sa mga mata niya hindi siya sanay na masupalpal. Namumula ang mukha halatang nagpipigil ng galit. Walang nakakalamang sakin, Elian. Walang kahit na sino man ang kayang sumasagot-sagot sakin o tapakan ako. Sabi niyang pabulong. Siguro. Kasi wala pang sumubok ng ganito sayo. Sanay kang walang lumalaban o gumaganti sayo. Pero ibahin mo ko dahil di ako atras. Sagot ko sa kanya. Oh, how interesting. Ngisi niya. Session is over. Pwede ka nang bumalik kung saan ka man pupunta. Sabi ko. Kakakuha ko lang ng record sheet niya mula sa mesa at saka yung gamit kong dala nang bigla niyang hawakan ang braso ko. Mabilis. Matapang. Mainit ang palad niya. At kahit hindi niya ako sinaktan, ramdam kong may bigat sa hawak niya. Para bang may gustong pigilan. O may gustong idiin. Napatingin ako agad sa kanya sabay sabing. Bitawan mo ko, Kalum. Mariin kong sabi. Hindi niya ako binitiwan agad. Titig na titig siya sa mga mata ko. Hindi na yung tipong nang aasar lang. May bumigat sa atmosphere. Parang sa isang iglap. Wala na sa room na to kundi kaming dalawa. At yung pagitan naming halos wala na. Makinig ka, Elian. Huwag kang lalapit sa mga bagay na hindi mo kaya. Kung patuloy mong pakikialaman ang mga ayaw kong pag-usapan, sisiguraduhin kong ikaw mismo ang unang babagsak dito. Pagbabanta niya sa akin. Napasinghap ako. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil sa paraan ng pagkakasabi niya parang hindi lang babala. Kundi pananakot. Pero sa likod ng mga mata niya, may nakita akong bahagyang punit. Takot. Galit. Na hindi ko mawari. Kalum kung akala mong madadaan ako sa ganyan. Hindi mo ako kilala. At kung gusto mong pasamain tong session na to, go ahead. Pero tandaan mo mas kilala ako sa pagbitaw kaysa sa pagtakbo. Sabi ko sa kanya. Wala kang alam sa akin. Kaya wag mong subukang basahin ang hindi mo kayang tapusin. Sabi niya sa akin. Binitawan niya braso ko at naglakad palayo. Pero alam kong hindi pa tapos to. Hindi sa therapy. At lalong hindi sa kung anong namamagitan sa amin. Hinawakan ko yung braso kong kakakawala lang mula sa pagkakahawak niya. Hindi masakit. Pero naiwan yung bigat. At ang init ng kanyang galit. Napaupo na lang ako dahil unang araw pa lang parang malaki na kasalanan ko. Pero di naman mali ang ipagtanggol ang sarili ko sa taong mahilig mang-apak ng ibang tao. Fast forward. Kalum's point of view. Tahimik ang gabi. Wala na yung usual na inday ng barracks. Ang tanging tunog ay yung pag-click ng wall clock. At yung mahihinang yabag ng mga sundalo sa labas. Wala na akong balak lumabas ng kwarto. Gusto ko lang humiga. Manahimik. At kalimutan ang nangyari sa therapy room kanina. Yung mga sinabi ni Elian kanina. Ang lakas ng tama sa akin. Hindi ko alam kung inis ba yon o ibang klaseng asar na ayokong pangalanan. 8 ang nausan sa akin. Baka ikaw ang problema, hindi sila. Paulit-ulit na pumapasok yun sa isipan ko na tila sinampal ng realidad yung ego ko. Gusto ko siyang ibagsak. Ipatalsik. Pero anong ginawa niya? Tumindig sa harap ko na parang hindi ko siya kayang galawin. At habang nakatingin ako sa kisame ng kwarto, biglang may kumatok sa kwarto ko. Napaupo agad ako. Ilang segundo akong nakatitig sa pinto. At sa loob-loob ko. Kung sino man to. Sana hindi si Elian. Tumayo ako at naglakad papunta sa pinto. Binuksan ko ang pinto. Pero syempre. Siya nga. Yung taong walang ibang alam kundi makipagsagutan. Anong ginagawa mo dito? Agad kong tanong kay Elian. Alam mo naman siguro kung ba't nandito ako, di ba? Di ka ba inform? Tanong niya sa akin may halong pagtataray.
Si, kung gaano katalas dila ng Elian na to. Sarap patulugin sa labas ng kwarto ko. Huwag mong sabihin di mo ako papapasukin dito. Sabi pa niya. Tabi. Sabi niya sabay tulak sa akin dahilan para mapatras ako. Napakuyom ang kamao ko. Ang kapal talaga ng mukha nito. Wala man lang akong magawa sa kanya. Anong klaseng tao to? Hindi ako bata para bantayan araw at gabi. Sabi ko agad sa kanya. Di huwag kang umasta. Sagot niya sa akin. Wala naman akong planong makipagkwentuhan sa'yo bago matulog kaya relax. Dugtong pa niya. Di ko alam kung paano ko to mapapatahimik. Nakakarindi yung bunganga. Alam mong ayoko sa'yo, di ba? Kaya manahimik ka. Tanong ko sa kanya. Obvious naman pero ayoko rin sa'yo minsan, so quits lang. Sagot niya. Pinanood ko siyang inaayos ang bag niya sa kabilang kama. Habang ako nakatayo pa rin dito sa may pinto. Sobrang kalmado. Parang wala lang lahat sa kanya yung mga salitang binitiwan niya kanina. Samantalang ako. Para na akong sinusunog ng sariling init ng ulo. Pero sa kabila ng lahat ng gusto kong sabihin. Wala akong nagawa. Wala akong nasabi. Bakit? Kasi kahit ayoko sa kanya. Hindi ko siya kayang paalisin o patalsikin. Umupo ako sa kama. Tumik him. At nagsimulang magsalita ng may authority yung tipong parang briefing sa mga bagong recruit. Rules. Sabi ko. Napatigil siya sa pag-ayos ng gamit. Tumingin sa akin. At akataas pa ang kilay. Rules. Tanong niya sabay taas ng kila. Exactly. May patakaran ang kwartong ito habang nandito ka. Sabi ko sa kanya. Una. Walang ingay pag 10:00 na ng gabi. Ayokong marinig ang hininga mo, lalo na ang boses mo. Clear? Tanong ko sa kanya. Di ko sure. Sagot niya. Pangalawa. Walang pakikialam sa gamit ko. Kahit anong makita mo rito, hindi mo gagalawin. Kahit langaw na dumapo sa side ko, wag mong pakialaman. Sabi ko ulit. Actually kung magiging langaw man ako. Hindi ako dadapo dyan sa higaan mo't saka hindi ako interesado sa mga gamit mo. Sabi pa niya. Pangatlo. I control mo yung drama mong attitude. Hindi mo therapy room to. Kwarto ko to. Kaya wag mo kong sisimulan. Sabi ko sa kanya. Ngumiti naman siya. Walang takot. Walang effort. Correction lang. Kwarto natin. And second, kung may attitude man sa atin medyo kilala ko na kung sino. Nandito naka-blue. Sabi niya habang inaayos yung bedsheet ng kama niya. Agad akong napatingin sa damit kong kulay blue. Napamura ako sa isip. Ang tigas talaga ng mukha ng taong to. Hindi mo alam kung minamaliit ka o sadyang pinipitik ang pride mo kada segundo. Pang-apat. Huwag kang magtatangkang kausapin ako tungkol sa therapy habang nasa kwarto tayo. Kung gusto mong pag-usapan ang sakit ko, hintayin mo ang session natin. This is my off time. Sabi ko pa sa kanya. Di naman siya sumagot pero alam kong nakikinig siya. At panghuli. Maglagay ka ng divider o kahit anong kurtina sa pagitan ng kama mo at kama ko. Ayokong makita ka habang natutulog. Intindi? Tanong ko sa kanya. Yun lang. Tanong niya sa akin. Ako naman. Dagdag pa niya. What the hell? Kwarto ko to. Reklamo ko sa kanya. Correction. Kwarto natin. So unfair naman kung ikaw lang may rules, di ba? Ngiti niya na may halong pang-inis. Kita niyo yan? Ayaw pa magpatalo. Saang lupalop ba to nakuha ni Dad? Una. Kung may problema ka sa akin, sabihin ng diretsuhan. Huwag na yung indirect papansin. Hindi ako mind reader column. Pero marunong ako mag-diagnose ng immature behavior. Sabi niya sa akin na nakataas pa rin ang kilay. Pangalawa. Respeto sa personal space. 1 metro ang layo kung mainit ang ulo mo. 2 metro kung wala kang suot na shirt. At 3 metro kung bad mood ka at walang pasabi. Sabi niya sa akin. Ako naman walang nagawa kundi ang makinig sa kanya. At panghuli. Wala kang karapatang gawing militar ang space na to. Hindi ako sundalo mo, Kalum.
Wala akong rank under sayo. So kung gusto mong igalangan kita, subukan mong magsimula sa respeto. Sabi niya. Natahimik ako. Napalunok ng konti. Kahit pilit kong pinanatili ang tapang sa mukha ko. Respect is earned, Ramos. Sabi ko sa kanya. Earn it, Montgomery. Sabi niya sabay higa at tumalikod sa akin. Sa ikli ng oras. 2 bagay ang napatunayan ko. Una, hindi ko siya kayang kontrolin kahit ubusin ko lahat ng rules sa mundo. Pangalawa, mas gusto ko pa yatang makasama ang alarm clock na ayaw tumigil kesa sa alien na yan. Biruin mo araw-araw kaming ganto. For 2 months. It is a big no. Kaya dahil sa inis binato ko siya ng kumot kaso binato niya to sa akin pabalik. Hindi ako madaling mapikon. Hindi ako basta-basta napapasayaw sa irita. Kaya kong tiisin ang utos ng sergeant. Kaya kong palagpasin ang drama ng mga kadete. Pero itong taong nakatalikod sa akin. Hindi. Hindi ko talaga maintindihan kung anong klaseng breeding ang meron siya. Napakatalas ng bunganga niya. Wala akong masabi dahil binabara ako agad. Di ko siya kayang saktan. Di ko siya kayang kontrolin dahilan para mas lalong uminit tong ulo kong mainitin. May araw ka rin sakin, bakla ka. At dito po nagtatapos ang chapter 5. Maraming salamat po sa pakikinig at pagsubaybay ng kwento. Maraming salamat po.